I-assemble mo na rito sa may bahay. Kuya Richard, good morning. Good morning. Yeah boy, good morning. Morning po. Ay, Master Jojo. Yun din daw. Ay, si Louie. Yan, hinihintay pa namin yung iba. Ano to? Mga susi. Bali, ilaw yan sa center light sa phase 4. Pero double check mo, Jo, kung yan yun. Kagaya lang dito yan sa bodega. Yung every Saturday yung sinasurrender nila lahat ng susi. Tapos pati yung mga power tool or yung hand tool lang na pwedeng dalhin dito. Yung mga mabibigat, iwan na po sa site. Ayan, may meeting kami every Monday. 7:30 po ng umaga, ngayong araw po ng Lunes. Hinintay lang yung iba. Si Kuya Rigor dito na. Good morning po. Din, morning. Donis. Tsaka si Bilog. Good morning. Okay, meeting muna. Tapos i-distribute natin na yung mga gamit. Ayan, wala na sila kuya. May wagang ano po, may wagang Bali, wala nga pala si Kuya Sandy nagpaalam. Inaasikaso yung kanyang back pain. Ano yung pambuga? Blower, nasa phase 4. Kailangan ko. Dalawa ba yun, Louie? Dalawa? Sige. Isa kaya isang shipping gun. Kailangan ko yan, daming ano ng ano yung... Okay na po tayo. Ayan, bali, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to sa mga update dito sa ongoing project namin. Ayan, enjoy watching po. Tara. Okay, dito muna tayo sa phase 1. Yung project natin na isang Mia na inner unit up and down. Yan, nakakapag e-bike na tayo, pero hindi na natin siya napapatakbo muna ng matulin. Ganito muna kabagal. Sobrang alalay muna kasi bawal tayong matagtag pa. Hindi naman tayo pwedeng laging nasa bahay na lang. Kailangan sanayin din natin yung sarili natin para kahit papano konti-unti nasasanay tayo, may development. Okay, bali ito yung update natin dito sa phase 1 at saka rito sa phase 3 yung aming third project dito na isang Angeli na 54 square meter and lot corner. Bali umpisahan na po doon yung ating finishing carpentry. Yan, mamaya sila Master Jojo, si Louie nandun po. Okay, dito muna tayo. May mga konti tayong i-discuss dito na makaka-share po sa mga renovation, lalo na sa ating mga viewers. Right. Okay, dito si Marvin at saka si Kuya Richard. Sino pang kasama niya rito, Kuya? Kuya Boy, ayun. Ito yung aming tambak dito. Ay, aming tambak. Bali, naka-schedule ngayon ang pagbubuhos po ng flooring. Pero kailangan bago siya buhusan, kailangan naka-setup na yung mga linya. Ito, linya para sa ano, floor drainage. Saan namin kinuha yung connection niyan. Bali doon, may catch basin po yan doon. So sa mga Mia, kung hindi right or left side, may catch basin. Yun ang kaiba niya sa ano, sa ibang mga unit dito. So si Lumina, kapag nag-turn over ng Mia townhouses or end lot, merong catch basin sa bandang right side or kaya sa left side, depende. Yan yung mga bakal natin. Tapos yung sa gripo, yan meron po tayo rito. So yung gate nito, ang gagawin kasi namin dito, ang opening niya, yan, papasok dito. Yan ang opening. Tapos meron tayong service faucet na isa rito. Magkakaroon pa po yan ng mga electrical line. Meron pa rin dito. Tapos kami ni client, baka ito matanggal namin tong ano na to, yung canopy, kasi nagpa-additional siya ng fence roofing. So lalagyan na rin natin to ng bubong, pero ang gusto niya mga industrial finish lang. Bubuhos na sila flooring dito. Uy, ayun na. Tumutulo siya, gawa nung dun sa taas dahil yung gutter dun ano na, butas-butas na.
plastering. Bali, rough plastering lang. Sa amin, rough plastering lang. Para kapag nagpahid tayo ng skim coat, sobrang makapit na siya. Okay, bali, pinapa-standby ko yung ano rito, yung bubong. Ang topic natin ngayon, kapag ka ganito kasi, ganito na yung area, may mga katalikuran na mahirap ng tumawid, mahirap ng umikot. Yan ang problema sa mga sa mga townhouses, mga dikit-dikit ang bahay. Ang request ko sa mga gagawa dito, mga manggagawa, tapusin muna yung likod, yung kilid, itong likod nito, lahat ng kailangan tapusin hanggang sa waterproofing. Bago magbubong, kasi pag nabubungan na to, saan na kami iikot, saan kami dadaan, 'di ba? Ayan, bali meron tayong additional na wall dito, yan pataas. Yan, kasi nandito yung refrigerator, tas ito po kasi ano na to, laundry area. Yan, maliit na space for laundry. Tapos may nakaabang na rito para sa yan, sa service faucet. Tas lilinyahan na lang ng wiring to kasi may saksakan dito syempre. Tapos drainage yan, meron na rin. Ayan yung bubong na ginamit namin. 0.5 yan, makapal po yan. Yan, gagamit tayo ng mga makakapal kasi talagang balang araw, ito si client talaga magpapaservice po siya rito. Magpapa-maintenance, kaya kailangan bumili na kayo ng makapal na bubong. O, huwag yun ang tipirin. Pag bubong, gutter, makapal na. Ayan, makapal to, stainless pa. Smoke stainless, makapal. Huwag yun ang tipirin. Pag bubong, di baling mag-adjust kayo sa iba. Sa bubong, wag. Yan. Medyo loaded pa yung mga materials natin dito kasi yung iba hindi pa nagagamit. Yan, may adhesive pa tayo. May pa tayo sa semento. May mga hard reflex pa. Baka ito madagdagan pa kasi magkakaroon tayo ng bubong dito. Gagamit po tayo ng insulation. Kuya, wala ba kayong utang sa tubig, kuya? Wala pa? Bayad? Saan kayo kumuha pambayad? Carol. Kay Carol. Sige. Yan, nung wala kasi ako, siyempre walang magbibigay ng budget sa kanila. Sambahan takbo ng klibe natin yan, kuya. Sampuan takbo ng klibe. Baka pabalik dito sa pinto, sige. Ayan, bali papunta po tayo ron. Yan pa ganun lahat. Si Marvin muna ang kasama niya kasi parang si Ricky yata wala, no? Wala si Ricky ngayon. At saka si Kuya Sandy kasi. Si Kuya Sandy at saka si magka-partner. Si Kuya Richard. So nga lang wala pa. Yan, nalagyan na rin po natin ng additional steps to. Ginagamit namin dito yung tubular na 1 1/2. Yan. Bali, napapanood nyo na to. Bali, meron po kaming kalang dito para nabubuhat niya yung tao. So, additional na to para kung sakali, hindi mahirapan po yung aakyat. Meron akong video nito. Ayan, i-flash ko na lang sa screen. Yan, panoorin nyo para dun sa mga kumuha. Tapos naliliitan po sa turnover ng mga unit. Kaya lang naman po kasi nagiging matarik yung hagdan dito. Dahil yung floor area ay hindi po mahaba. Hindi mahaba. Kaya yung nagagawa lang pong computation sa paggawa po ng post step and riser, nagiging matarik. Yan po yung explanation. Pero ayan, gagawa natin ng paraan. Kita nyo, maganda na umakyat rin. O, diba? Tapos dito, nung nag-uulan-ulan, ang unang pinagawa ko rito is yung tiling. Yan, hindi pa tapos yan. Pag natapos yung tiling, yan, pwede nang umpisahan natin yung installation ng ng PVC panel. Actually, nauna lang to pero dapat talaga tinatapos muna yung kisame. Tapos sa mga wiring dito, yan, hindi pa rin siya tapos. May mga karagdagan pa yan. Tapos ang ating air conditioning, bali nandito. Yan, kadalasan nilalagay namin sa likod. Pero wala naman tayong access dyan. Paano pag nagpa-aircon cleaning? Saan pupunta yung Saan pupunta yung maglilinis? So ito, wala rin naman po itong access itong bintana. Okay, ayan yung explanation natin. Tingnan niya. Yan. Wala na pong iikutan. Itong kabila, mabait naman yung may-ari nito bandang left side. Pwede tayo makiusap sa kanya para dumaan. Kakilala naman namin yan. Yan, dadaan tayo dyan, magpapa-wall plaster. Yan, pwede yan. Pero pagdating po dyan sa likod,
Wala na tayong iikutan dyan, tsaka rito. So isa pang paraan na gagawin namin habang walang bubong, bali maglalagay ng hagdanan dito, tapos hagdanan sa kabila. Yan. So pinapatapos na natin yung wall plastering hanggang sa lagyan ng waterproofing para wala tayong magiging problema. Yan, ito lang isa sa mga problema natin, yung tulo rito sa gutter. Pero nag-agree na si client dyan na ipapaano niya na po yan, ipapagawa na. Yan lang naman po yung mahirap pagka gumagawa ng mga ng mga ganito dikit-dikit ang bahay. Kaya sa mga nagpapagawa ng bahay na hindi dikit-dikit, yung talagang may lupa, may space, napakalaking advantage nun. Diba? So ayan kung bakit hindi ko muna pinabububungan to. May mga materials na dyan, may pantraces na. Yung flashing nga pala, orderin natin. Ang plano ko sa flashing dito, bali maggagatla kami sa pader. Yung gagatlaan namin. Kasi gawa sa hollow blocks to baka tumagos ang tubig. Yun, mag-moist kagaya nito. Papalagyan natin ng gatla para maganda installation. Yung sitwasyon dito. Palaban si Marvin kay Kuya Richard. Yan, tatanggalin na namin to, yung canopy, para hindi maka-apekto sa roofing trusses natin sa harapan ng bahay. Wala na rin naman kasing sense yan Tapos makaka-apekto pa yun sa dimensional kapag nag-actual tayo ng sukat. Ito nga po palang second floor, isang kwarto lang siya. Bali magkakaroon po siya ng pa-hallway dito. Yan, magkakaroon siya ng pa-hallway dito. Tapos yung bintana, i-adjust po namin yan. Gagawin lang po namin one window. So one window lang po siya. Tatanggalin namin yung isa. Yan, tatanggalin namin yung mababaklas sa ilalim, ililipat po namin. Isang bintana na lang po siya. Tapos magkakaroon siya ng pa-hallway rito. Sa mga nagtatanong nga po pala, bakit daw nilalagyan pa ng hallway? Wala naman daw bintana. So may purpose kasi. Ang purpose lang para maabot po natin yung mga nandito. Yun lang naman po yun. Para maabot natin. So pwede naman gawin namin dito. Siguro pwede naman lagyan ng bintana dito. Tutusin lang. Para kahit papano may airflow pa rin, may hangin pa rin. So yeah. Basta mahalaga yung pagtatamaan ng partition, siguro dapat magkaroon ng blocking. Kasi meron tayong pamakuan ng ng framing. Yan, para mas maganda na lang siguro, i-adjust namin yung isa. Ayan, si Kuya Boy nandito na. Kuya Boy. Yung inayos niya yung mga electrical dito, tapos inayos niya na rin yung saklahan niya. Dalawa na lang pala po, dadagdag natin dito. Dalawa na lang po? Sige. 132. Ay, papasabay ko na rin kay Carol po. Alam ko kung anong made ito. Pakitingnan na lang kung nasa 63. Hindi ko maalam. Kumakita po ito. Ako nga, patingin na. Ay, hindi yata ako makakapunta dyan. Ayan, tingnan natin. Ay ba? Kaya Richard, pakitingnan niya ng dulo kung 63. Yung pinaka-dulo dito. Na main dito? Hindi, doon sa dulo. Hindi naman. 63. Okay. 232. Pasabay tayo. 232. Tsaka yung kahanap pang pituhan. 62. 2, 4, 5. Pito ba? 7. Pituhan? Wala yatang pito Kuya Boy 6 nga lang. 6, 8. Yung 8 na lang. 8. Sige. Kung pagka 8 ka. Tapos ayan, nagpuputol na sila ng D4 tubo para sa siphoning natin. May access tayo dun sa septic. Septic tank na lang para hindi mabasag itong itong pinakatinto. Aha. Bali, nandito nga po pala namin nilipat yung breaker. Diyan na nililipat. Masyado po kasing malayo yun doon, tapos wala pang wire sa loob.
balde. Okay na po muna tayo rito. Ito yung update. Sana nakapagbigay ako ng idea sa inyo regarding sa mga ganitong klaseng setup ng renovation. So yung topic lang natin, hindi ko muna talaga pinauuna yung bubong. Nandito naman na yung mga materials. May kailangan lang talagang unahin at ayusin muna dun sa likod. Importante yun. Bali ito mga karaos, sa hapon na. Yan, bali pupunta tayo rito sa phase 3. Ayan, bali matagal nating hindi nabalikan tong project na to. Inuumpisahan na uli, bali tuloy-tuloy na po to. Bali shoutout muna kay Sir Ernesto Tumampo o kay Sir Junil. Yan, ngayon ko na lang siya na shoutout. Ayan, God bless and ingat po palagi. Yan yung vlog natin, medyo alalay muna pag ganito-ganito lang kasi medyo matagtag pa sa biyahe. Yan, ito na yung ginagamit ko, yung e-bike natin. Alright, let's go. Ito lang yung lamang natin dito kasi kahit nagkaganito yung kalagayan ko, medyo malapit yung mga ongoing project natin. Di bali, ilang linggo na lang naman medyo babalik na tayo sa normal. Basta wag lang biglaan. I-update tayo rito. Wala pa akong idea kung ano-ano pa yung mga ipapadagdag ni client kasi itong harapan hindi kami yung gumawa nito. Basta ang alam ko lang itong mga poste, ayan, tinabuan na ng damo. Palalagyan niya ng ilaw yan. Yan lang yung pagkakaalam ko dun sa mga additional. Pero dito nagtatanong din siya kung balak ng ipadagdag po ng ano rito, ng roofing. So wala pa akong idea. So sa contract muna ako naka-base para one way lang po kami. Nandito yung dalawa nating kasama, si Master Jojo at si Louie. Ayan. Dumating nga po palang ilaw kanina sa intro. Para dito pala yun. Hindi pala yun yung para sa phase 4. Tapos dito po banda, ilalagay natin yung ating TV console. Yan, may layout na kami ni client. Nagbigay siya sa akin ng design pero sabi ko, hindi naman po 100% yan magagaya. Kasi una yung ating ceiling, yung floor to ceiling, medyo mababa lang po talaga. Yan, ito yung isa sa mga finishing na project natin dito. Patayin natin para toilet and bath. Bali ang kornisa na lang po yan. Kornisa, hihintayin dyan. Tapos pwede na pong mag-umpisa ng linis, tile grout. Tapos meron na po tayo mga water closet dito. Yan, pasusukatan na lang po natin to. Pasukatan natin ng sliding. Tapos yung kitchen cabinet niya gawa po sa aluminum. Yan. Naalala nyo, may history to. May leak problem to dati. Kaya hindi naman po pinabago ni ma'am yung yung mga bubong, yung flashing, hindi niya pinasama sa contract. Kumbaga repair and maintenance lang yung gagawin namin, pero gagawan po namin ng paraan para hindi na siya tumulog. Tapos dito aluminum. Yun nga kasi pagka tumulo uli, at least naka-aluminum. Hindi masisira. Ayun yung gamit natin. Bali ang plywood na laging ginagamit namin isa local marine plywood po at wala naman pong iba. Yan ang backing. Pagka may mga closet may backing yan, bali 1/2 yung ginagamit namin. Local marine din. Tapos sa mga pantabla bali 3/4. Balak haluan ni client to ng touch shop gray. Yan pwede naman kasi pag earth color or brown pwede po nating haluan ng gray. Bali sa TV console, yan siguro baka ang ilalagay na lang natin is wall fluted panel na gray. Yan para hindi po magulo sa mata. Yan, dito sila. Dito pala namin unang ginawa yung extension ng steps gamit yung tubular. Yan, dito pala yan. Yan sila Louie at Master Jojo, yan ang magka-partner.
Dito naman pag gumagawa kami ng closet, lagi naman 50 cm yan eh. Yan, yung ano na yan, yung width 50 cm. Tapos sa length, depende na lang po. Pwede tayo mag-adjust po ng sukat sa length kasi naka-base lang naman po tayo sa dimensional ng kwarto. Tsaka syempre dapat may allowance kapag kasi sinara yung pinto. Nakagaya niya, pag binuksan pala. Tapos naka-base po kami sa pwedeng ilagay na kama. Ang kasya naman po talaga rito, mga single lang naman eh. Pero yung haba, 2 meters. Ang 2 meters, yung kasya pa. Ang closet Ay, nakakaisa na sila rito yung Ito yung itsura ng kanyang bubong. So maraming gagawin pa dito. Marami pang asikasuhin. Para tuluyang wala po siyang tagas, wala siyang leak. Diba? Yan, magsusukalo pa kami dyan eh. Tapos magpa-flooring pa. Manipis pa naman yung ginamit na bubong, pati yung flashing manipis. Tapos may mga ilang part pa ng kornisa na hindi namin na ikinabit kasi iikot yan eh. Yan, iikot po yan. Start na sila rito. Pag natapos namin to, meron siyang dalawang aircon. Yun nga lang, isa pa lang po yung napoprovide ni client. Bali yung aircon na ilalagay rito, puro window type. Yan, isa dyan. Bali may window grills din siya, kagaya ng ginawa namin doon sa port project namin dito. Dito maraming finishing carpentry kasi may closet na. Tapos may open shelves, may computer table, tapos may overhead. Yan po yung mga napagkasunduan namin dito. Si Louie. Louie! Yan, ingat po kami dyan sa PVC panel na yan. Hindi po pwedeng magkaroon ng scratch or damage. Dahil ano na, finish na kapag nagkaroon. Paano ang ano ng kama ni Ma'am pag ganun? Pag ganun. Yun. So may ano pa siya rito. May konting daanan pa, di ba? Yan, ganda yung 200. Maluwag-luwag pa. Kahit pa paano. Pinoccupy ko lang sa'yo para mabuksan. Tama. So, doon nag-a-adjust kami. Conforme nga po sa haba ng kama. Pagka gumagawa tayo ng closet. Pero kung maluluwag to, wala nang adjustment. Talagang pagkakasyahin lang po talaga natin. Yan din yung ginamit namin dito. Solid door panel, mahogany. Medyo marami pang gagawin dito. Pintor, mga pintura. Tapos pagdating dito sa baba, meron ding closet to. Kaso nga lang, yung closet niya parang yung ginawa lang namin dito sa second project. Yung staircase below niya, nasa 1 meter lang kukunin namin kasi ito yung pinaka magiging sala niya. Gusto niya nandiyan po yung sofa, magkakasya. Medyo mahaba yata yung ipoprovide nila. So medyo matagal din po kaming nakabalik dito. Pero ang usapan naman namin ni client, hindi naman siya nagmamadali. Pero ito na, inuumpisahan na, dire-diretso na to. Ang hihintayin na lang po dito is yung mga pintor. Yan, pagka natapos yung finishing carpentry, mga pintor na. Wala po pala to bar counter. Hindi po gusto ni ma'am na may bar counter. Tapos magpapagawa lang siya sa amin ng maliit na altar. Yan, additional yon. Pagawa na lang siya. Lababo 2 tab. Ayos na tayo rito. Yan, bali kita-kita na lang po ulit for the next video. Huwag nga po palang kalimutan mag-iwan ng like sa mga video na aming ina-upload. Yan, pakishare na rin kapag nagustuhan niya.
Ayan. Abangan nyo yung ano nito, mga gagawin namin dito kasi kahit pa paano po yung design niya magiging maluwag sa mata, maaliwalas, malamig sa mata. Alright, let's go. Ingat po tayong lahat. Ito, paalam po muna.